This topic is entitled Understanding God's Covenant. Basa daw kusog. Lipat imong tupad. Ready, go, balik. God's Covenant. Atong sabton kung unsa ang covenant sa Dios. So atong tanawon ang meaning, unsa ning covenant, unsa ning gi-establish nga covenant. Dunay 5 ka topic igsuon sa month of March. Mga kaigsuonan kay 5 man ni ka Sunday ang March. So magsugod ta karon nga adlaw, ang first nato nga topic is the covenant making God. Next Sunday, dapat di gyud ka mo absent. The covenant blood. Pagka third Sunday, our covenant identity. Fourth Sunday, covenant of obedience and blessings. O ang last Sunday na to, living as a covenant keepers. Kinsay excited ani nga topic mga kaigsuonan? Nganong ako maning i-share sa inyo ha o nganong ako ning itudlo? Nakita nako dunay 8 benefits, impact kung kita mahimong part sa covenant people sa Ginoo. Sukad pa ni sa sinugdan. What the covenant does for every believer. First, the covenant makes you part of God's blessed family. Nakita nako ang mga Israelites, ang mga tao sa Ginoo, sukad pa kaniadto sa Old Testament. Pag naa kay covenant sa Ginoo, mahimog yung bulahan, blessed gyud kaayo ang imong pamilya igsuon. Dili lang ikaw, tibuok nimong pamilya mahimong bulahan kung mahimo kang part sa covenant people. Number 2, it gives you a strong identity and relationship with God. Ang mga tao nga Hudiyo or mga Israelites, sila ang una igsuon nga nagpatuli. Inay mong tupad, nagpatuli. Unsay meaning anang tuli? Circumcision. Ang meaning sa circumcision is about covenant. Ang ilhanan, igsuon, nga wa kay apil sa covenant, mga kaigsuonan, wala siya. Pero kung part ka igsuon sa covenant, dili na nato binisayon ng wala na circumcised. Hallelujah. Mao na siya ang Old Testament nga setting. Pero nakita nato na himong strong ang ilang identity. Karon under attack ang Israelites, no? Gubot ron ang US o ang Israelites tungod sa Iran nga problema igsuon, but nagampo gyud tang ang Ginoo mag-intervene aning tanan. Ang iyang plano mao'y matuman mga igsuon. Amen? Number 3, covenant empowers you with the Holy Spirit. Lahi ang move sa Holy Spirit sa imong kinabuhi kung naa kay covenant. It leads you into holy, purposeful living. Dunay balaan nga pagkinabuhi o dunay purpose nga kinabuhi. Protects you from deception and spiritual attacks. Ang yawa mo gud igsuon, sige na naglimbong, pangdaot, pagguba sa atong kinabuhi. But kung naa kay covenant sa Ginoo, ang tanang atake sa kaaway, igsuon, mura kag mga Israelites ba, naa kay itira dito, before mo abot ang itira sa kaaway, bungkag na sa ibabaw, igsuon, na ay complete protection. Assigns you to God's mission on earth. Mahimo kang missionary kung ikaw igsuon na himong part sa covenant people. 7, produces growth, fruitfulness, and multiplication. Mo ni na-notice nako sa mga taong na ay covenant, nag-grow sila, nahimo silang fruitful, o nag-multiply sila sa ilahang pag-alagad sa Ginoo. And number 8, it gives you vision, clarity, and divine direction. Kinsay ganahan ani nga benefits sa covenant? Gamay ray ni amen. Kinsa ang mutuo ani nga mahitabo ni sa imong kinabuhi? Amen. Thank you sa inyohang dako nga amen igsuon. So, today, ang atong isgutan, the first topic, the covenant making God. Isyagit daw. Ready? 1, 2, 3, go! The covenant making God. Kisay mo tuod diri ang atong Dios, Dios sa kasabutan. Ato dang basahon sa Old Testament in Genesis chapter 17 verse 1, 2, and 3. Ready, go. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said,
I am God Almighty. Walk before me faithfully and be blameless. Then I will make my covenant between me and you and will greatly increase your numbers. Abram fell face down, and God said to him, verse 4, As for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. No longer will you be called Abram. Your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. I will make you very fruitful. I will make nations of you, and kings will come from you. Verse 7, I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you. Hallelujah. Covenant. Ingay mo tupad, covenant. Grabe si Lord, dunay pakigsabot ngadto ni Abram. Og sa diyang gitawag si Abram sa Ginoo ngadto sa kobenante pakigsabot. Na change sa iyang ngalan from Abram nahimo siyang Abraham. Og niingon ang Ginoo sa verse 7 kana last diha. Niingon siya, I will establish my covenant as an everlasting covenant. So kinahanglan akong i-share kini nga topic tungod kay this covenant is everlasting. Pasabot, why katapusan? Walay expiration sa covenant sa Ginoo. Og dili ra ni igsuon para sa mga home office. Kaya basig na nakabantay mo unsa man ilang home office, covenant leaders, covenant disciple. No, dili ni mahitungod sa home office. Mahitungod ni siya sa mga kaliwat ni Abraham. Kinsay motuo diri nga kaliwat kitang tanan ni Abraham. Katurang ni Amen, Lord, maoy himuon imong liwat ni Abraham. Hallelujah. Ni puno gyud ang uban og amen. Kaya aron gyud makasabay. Kinsay motuo diri mga kaliwat ni Abraham. We are Abraham's descendants. Ug matud pa sa pulong si Ginoo, akong i-establisar, akong tukuron ang kobenante nga way katapusan. Kasabutan natong duha, Abraham, ako ug ikaw ug sa tanan nimong kaliwatan nga nagsunod sa imuha. Mahimo akong imong Dios ug mahimo usab akong Dios ngadto sa mga sumusunod nga kaliwatan. Meaning, kini nga topic, dili ni para lang sa mga Israelita. Topic ni igsuon, para ni sa tanang katawhan sa Ginoo. Amen? Now, what is the meaning of covenant? A covenant is an agreement. Basa ko sa igsuon, a covenant is an agreement God establishes with clear terms and confirm by His oath. Aron madali sabot, Bisayon. Basa, ang covenant mao ang usa ka kasabutan nga ang Dios mismo ang nagtukod. Adunay klarong mga kondisyon o gilig-on pinaagi sa iyang panumpa. Kinsay nanumpa aning covenant? Mao ang Dios. Kini nga kasabutan dunay nanumpa. Dunay nagsaad. Dunay nagpromise. Nga mahitabo gayud kini. Na-notice na ko igsuon for 3 years na. Ang mga kaigsuonan nato nga ni go through ngadto sa ilahang home office. Ang ilang journey sa home office. Faithfully sila nga nag-obey sa ilahang covenant. Kinamanay gitawag og covenant serving and covenant giving. No, dili ra na sila kutob muhatag ang ilang covenante sa pag-alagad sa Ginoo. Na-notice na ko for 3 years na ay mga imposibleng nahitabo
sa mga covenant leaders. Syagit og kusog ang covenant leaders na sa home office. Naay dako nga nakit-an na kung kalainan, kalahian. Dili ang ilang kagwapo, dili ang ilang kagwapa lang. But naa sila'y pinasahi, distinction. Nga naman, wala pa gani sila mo, wala pa gani mo abot ang Domingo isuon. Ang ilang tithes and offering, dili na kinahanglan na nila isend o dadon diri Domingo. After sa ilang dawat, sa ilang tithes and sa ilang income, first fruit, tithes, o offering, automatic na ilang isegregate, isend dayon na nila sa account. O notice na ko, kini nga mga tao, nakita na ko nga sila po ang grabing nag-commit diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Now, tanan na to, diri daghan ang alagad naman. Pero gusto na kong emphasize diri mga igsuon, nga ang ilang giadto sa butuan, maura ni nga topic. It's all about God's covenant. Gitudluan ni sila, even kami mga pastors. Unsa ka importante ang kasabutan. Ang kasabutan nato isip Kristohanon, isip disipulo ni Kristo ngadto sa Ginoo. Kini nga kasabutan gisilyuhan ni siya. Ang silyo ani mao ang panumpa sa Ginoo. Take note ani, pag si Lord maoy manumpa, di gyud na mamakak. Di gyud musipyat ang Ginoo bag ang Ginoo nay mo promise igsuon. Mutuman gyud si Lord sa iyahang saad. Now mo ni siya ang akong nabantayan. Ang covenant ay usa ni siya ka agreement nga ang Ginoo mismo maoy nag-una. Nga niingon siya, mao ni akong gustong mahitabo nimo. Ako ning tumanon sa imuhang kinabuhi, basta ikaw pod mutuman sa atong kasabutan. Tanawon na to, giyon sa pagtawag si Abraham sa Ginoo. In Genesis 12:1-3, basang tanan, the Lord had said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you." Mao ni tawag ni Lord ni Abraham, kasi si Abraham ay unang gihimuan og transaksyon sa Ginoo sa kasabutan. Si Abraham isuon, wa pa ni kailag Ginoo ani nga time. Nagsimba pa ni siya og Dios. Pero gitawag siya sa Ginoo. Giingnan siya, adto ka ngadto sa nasod nga akong itudlo sa imuha. Dad-a ang tibuok nimong panimalay. Ako kang himuon nga usa ka dako nga nasod. Og ako kang panalanginan. Og akong himuon ang imong ngalan nga dako, sikat nga ngalan. Og mahimo kang blessing, mahimo kang panalangin. Akong panalanginan ang tanang nagpanalangin sa imuha. Og akong tunglohon ang tanang magtunglo sa imuha. Og ang tanang mga tao sa kalibutan, mabulahan, pinaagi nimo. Amen. Unsa ka powerful ni nga word ngadto ni Abraham nga gi-establish sa atong amahan nga langit nun. Mo na kining tao na igsuon nga nay covenant, ayaw basta-basta na. Ang tao igsuon nga dunay covenant, dili na basta-basta. Naanay pinasahi nga blessing o naanay pinasahi nga protection. Na-notice nako, daghan mangyong mga tao igsuon nga di malikayan kanang manghinaway, mangdaot, di maayo og tinagdan sa mga alagad si Ginoo. Naiuban bang ana ba, mangdaot. Nakabantay ko, katong grabing nakapanglibak o nakapangdaot sa
mga covenant servant sa Ginoo, mga alagad sa Ginoo, nakabantay ko lahi gyud og dagan ang ilang kinabuhi. Now, dili ni mahitungod lang sa pastors. Kung dili para natong tanan, nabay mga katawan sa Ginoo dire. Kung mutuo ka ani nga covenant o kung karong adlaw mag-establish kag covenant sa Ginoo, dili na ka mahimong ordinaryo nga tao, dili na ka basta-basta nga tao. Ang tao nga dunay covenante sa Ginoo, dili basta-basta back up og protection Ginoo na mismo. Ug matud pa diha, I will bless those who bless you. Ang tao igsuon nga mo panalangin sa covenante nga tao, panalanginan sa Dios. Ug ang taong usab nga mutunglo sa tao nga covenante igsuon pagatunglohon sa Ginoo. Ngilngig kayo, lahi kayog dagan ang tao igsuon nga dunay covenant with God. Gusto na ko ni i-share sa inyo with complete understanding. I pray nga naay complete understanding sa tanang LRCnians. Amen ba? Kay nagtuo ko igsuon, mabag-o ang dagan sa atong kinabuhi kung maghimo tag covenant kasabutan diha sa Ginoo. Amen? God is a covenant initiating God. Unsay but pasabot? Number 1, ang Ginoo mo'y musugod. He begins, He promises, He sustains, and He fulfills. Pag ang Ginoo mo'y mag-initiate, magtukod og covenante, siya'y mag-una-una. Siya'y magsugod niini. Og siya'y mosaad. Amen? Dili ikaw ang mosaad. Aw na sa tanan. Si Lord mo'y musugod. Si Lord mo'y mosaad. Si Lord mo'y mo lig-on nimo. Og si Lord mo'y mo fulfill sa iyang saad nga na nimo. Kinsa diri dunay mga nindot nga damgo sa unahan. Kinsay naay daghang giampo nga mga nindot nga blessing mo abot sa atong kinabuhi. Sultihan ko ikaw, si Lord dapig sa imuhang panghandoy. Dili siya mo alkontra sa imuhang panghandoy. But before ang katumanan sa imuhang dreams, sa imong book of dreams, kinahanglan maka-establish ka og covenant ngadto sa Dios. Og ayaw ni kalimti sugod karon. Kay ang Dios nga imong saaran, ang Dios nga imong ikasabot, dili gyud mamakak. Mutuman gyud siya sa iyahang sabot nga naha nimo. Naiuban igsuon, ang gi-after, blessing lang, kwarta lang. Unya, wa gyud nag-establish og covenant. Kabalo mo, pila na ka mga tao nagbisita diri sa atong church. Unya ini kahuman bisita sa church, musuroy ngadto sa mga home office. Pero tinandaghanan nila. Inikabot nila dito, grabe ilahang pangutana o grabe ilahang ma-amaze sila sa mga testimony. Unya, nanguli sila ngadto sa uban, ang uban ni-click sa ilaha tungod kay ang angkong tugon sa ilaha, pag manguli mo sa inyo be a covenant person. Kinahanglan na ang kay pakisabot sa Ginoo. Kinahanglan na kay word sa Ginoo nga imong nadawat nga mugo na kaani kay home office man nga business. Pero kung dili negosyo sa home office ang imuha, bisag unsa pa lang negosyo basta maka-establish kag covenant with God. Naa kay covenanting ngadto sa Dios, sultihan ko ikaw. Lahi yun ang lakaw sa imong kinabuhi. For 3 years, wa gid nako ni gihisgutan sa church about covenant. Gapray lang ko sa Ginoo. Lord, di ko gusto Ginoo nga ang uban ma-misinterpret og unsa ning covenant. But this month of March, mangayo ko grasya sa Ginoo og pabor sa Ginoo alang sa entire LRCnians nga mahimot ang covenant people sa Ginoo. Og I know, ang tanang mutuo og mo embrace ani nga pagtulunan, dili og dili yun pakyason ni Lord. Ngano man, after ani, maghimo mig covenant ni Pastora Mary, nga ang entire LRC Church, mao ni among covenant ni Lord, amo nang gisabutan sa LRC Church.
hangtod sa imong pagbalik Ginoo, kini nga kasabutan, amo kang pasidunggan o amo kang alagaran sa tibuok namong kinabuhi. Amen. Now, doon ay tulo ka foundations. Kinahanglan naa kay lig-on nga baruganan ug basihanan aron makasabot ka aning gitawag nato God's covenant. Number 1, covenant begins with God's promise. The covenant is born from divine initiative, not human pursuit. Ang covenant nga gihisgutan sa Ginoo ngadto ni Abraham, dili ni plano o kabubuton ni Abraham. Again, si Abraham, unbeliever pa siya ani nga time. Nagsimba pag siya Diyos. Pero gitawag siya sa Ginoo. Dunay divine initiative nga nahitabo. Ang nagplano una sa tanan sa covenant maog yun si Lord. O kini nga plano dunay saad. Hinay mo tupad saad. Saad sa Dios. O kini nga saad sa Dios is anchored in His Word. Nakaangkla kini, nakakupot kini diha sa saad sa pulong sa Ginoo. Nga gusto sa Ginoo mga igsuon nga mubalik ta sa iyang pulong. Mubasa na ta sa Biblia kada adlaw. Mamalandong na ta sa iyang pulong. Kay kini nga covenant pakigsaad dili ni mabugto igsuon. Kay way bisan kinsang makabugto ani kay ang Ginoo mao'y mo establisar ani. Labihan kalig-on ni nga kobenante. First namong covenant 3 years ago. Amo ning ginabuhat mga kaigsuonan. Didto sa Gaisano. Pipila lang ka leaders ang ni-appeal atong first fruit orientation. Pagkahuman, pagka-February, mga kaigsuonan, grabing gibuhat sa Ginoo. Og nakitaan ako, nga kini nga covenant igsuon, pagpulong sa Ginoo, imong tuuhan. Di yun na mamakak ang pulong sa Ginoo, mahitabo yun na sa imong kinabuhi. Na-notice na ko igsuon nga way pulong sa Ginoo nga gisaad niya sa iyang mga katawhan nga gipakyas ni Lord. Tumanon gyud ni Lord ang tanan niyang mga saad. And I know kining atong church igsuon, atong church building part ni sa covenant sa Ginoo. Og dili gyud mo sipyat ang mga saad ni Lord. Mo nay giingon nato igsuon nga mao na ni pero di pa ni mao. Napailabaw ani nga ihatag ni Lord sa atong kinabuhi. Og I know ang kada usa igsoon nga mahimong part ani nga covenant mga kaigsuonan, ang mga promises ni Lord sa iyang pulong mahitabo gayud kanato mga kaigsuonan. Balik ko na itong basa, Genesis 12:1-3. The Lord had said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you." Akong gi-underlinean, I will show you. Before igsuon mo take place ang covenant, tagaan ka ni Lord og pananawon. Nibarog ko diri sa inyong atubangan pagpamatuod. Nga dunay upat ka tawo nga ni unang niadto ngadto sa butuan. Ug mao tong mga adlaw isuon nga na-change akong panglantaw. Kay kining upat nato ka mga igsuon atulo, mga kaigsuonan, nagplano nga mugawas na sila sa church kay mag-abroad na sila nga to sa New Zealand. Adto na sila manginabuhi. Kay mas dakog sweldo dito kaysa diri sa Pilipinas. Na-reminded ko atong mga adlaw nga way pa nang hiray ng lukat nagticket para sa training nila ngadto sa Davao. Og sa dihang nananghid igsuon, nagpahibalo na di ay. Ready na ang tanan. Decided na sila nga mugawas. Nihilak ko. Ang akong hilak mauning nga, Lord, murag ikumot akong kasing-kasing, Lord, grabe. Pila ka tuig na ko ning gina-disciple ng mga bataa.
magbuntagay, mig-disciple, bisag asa ko, kuyog nako ni. Hangtod na establisar nga mga leader sa church, ingon ani. Pero sa katapusan, biyaan rin gihapon ko. Ako silang giingnan, akong itahan sa inyuhang akong vision. Kining akong vision, bahalag ginamos, utan rang atong sudan diri sa Pilipinas, pero moabot gyud ang time nga i-bless ta sa Ginoo. Porting hiluma ani nga mga kaigsuonan. Kinsa to? Si Pio, si Xiao, si Alex, na si Louie. Ang ikalima, si Japet. Si Japet wa mo apil di ay. Pero nagplano-plano po. Kaya ba mo igsuon? Sukad adto. Nahila ko sa Ginoo. Murag daw ang tanang primary leaders sa church, murag namatyan. Subo kayong dagway ang tanang mga primary leaders kay mamiya na sila. Sa kadugay na mong kuyog sa journey, sa church, sa discipleship, mamiya ra day sila. Nanghilak me. Pero, katong ilang magpananghid, na pa sa mga 1 week kapin, usa sila mulargas Davao sa ilang training. Naigibuhat ang Ginoo. Kaila ang Ginoo sa kuha. Kaila ang Ginoo sa among kinabuhi ni pastora o sa tibok pamilya. Naami saad sa Ginoo. In the spirit, nagpray lang mi. Gaampo rami. Hangtod niabot ang adlaw before sila manglarga, hinay-hinay tagsa-tagsa sila nga niadto ug nangayog pasaylo. Ako na po'y gikulbaan. Kay ang ilang sulti, Dad, magpabilin mi sa church. Nauna na ko, nagkuar bag-utang ani nila. Kinsa saon gani pagbayad sa ilang mga utang, no? Pero unsay gihimo sa Ginoo. Mao to nga time nga dunay kanang poster DNA training sa Butuan nga gihatag si Pastor Bayani sa kuha, gisend siya. Akong gi-download ug akong gipangita nila. Gipakita sila. Nak mao ni inyohang adtuon. Na namoy ticket sa Davao, tuyok na lang mo from Davao to Butuan. Sukad adtong mga adlaw. Og nagsigi ko pamalandong sa pulong sa Ginoo. Nay something ani, tabo. Kay bawo ba mo igsuon? Kung sa financial aspect lang igsuon nga basihan sa capacity nato igsuon, dili enough ang atong expenses nga maka-provide sa atong mga panginahanglan o sa atong overhead sa church. But amazing ang Ginoo nga naghimo siya milagro sa atong church. Na through sa covenant nga na-establish aning pipila ka mga leaders down sa mga disciples nga karon labihan na sila nga nagkuan. Even ang mga partners katong nag-testify dire. Makaingon sila lahi gyud ang blessing sa Ginoo. Kami nagpuyo mi sa Ahoya, ini kabuntag makakita mi nga dunay mga disciple nga manggawas gikan sa home office. Magdaig mi sa Ginoo, Lord, salamat kay Ginoo nga nakahatag kita og employment sa atong mga disciples. Ug ang akong desire mao ni moabot ang panahon nga ang katawhan sa Ginoo, ang tanan natong mga batan-on, dili na mag-antos sa minimum wage nga sweldohan. But above minimum, maximum na ang sweldohan. Kay ngano man, this is the promise of God para sa tanan nga katawhan sa Ginoo. 3 years ago, mo ni sulti si Ginoo, I will show you. Kita na ninako atong tulo ka tuig nga nilabay. Nga dunay great revival nga moabot sa LRC. Ug mao ni ang saad sa Ginoo, I will make you, ako maning gi-claim nga verse, I will make you into a great church. I will bless you. And I will make your name great. And you will be a blessing.
I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on the Philippines will be blessed through you. Pilipinas, nasa magsugod. Kay ba mo, pila na ka-churches karon? Almost 50 churches na ang nag-connect sa atong mentoring. 50 churches. O kay ba mo, last Sunday dito ko sa mission field, pipila sa atong mga leaders. Na-amaze ko sa gibuhat sa Ginoo. Ang testimony, unsa sila ka-bless. Gi-bless sila sa Ginoo through sa atong church. Glory to God nga ang atong church gigamit sa Ginoo pag-bless sa ubang churches. Nalipay ko. Nga naman, ang atong church dunay kapasidad nga mahimutang blessing ngadto sa uban. Pero mauna ni di pa ni maugyod igsuon. Napay labaw ani. O gusto sa Ginoo nga moabot ni sa matag usa kanato karon. Sugdan nato ang entire month igsuon diri sa month of March. Unsay meaning sa March sa Bisaya pa? March sa. Sugdan nato ang pag-march sa ngadto sa Promised Land. Kisay ganahan mag-march sa padung sa Promised Land. This is the first Sunday nga akong ipaabot sa inyo. Ang promise ni Lord, ang covenant ni Lord sa LRC. Na ay covenant si Lord ani nga church. Dili ni covenant nilang Pio, Bon, Xiao, Luwilin, nilang Japet o uban pang mga CEO sa home office. Dili ra sila ang dunay covenant. Si Lord gusto magtukod og covenant sa Life Regeneration Church. Dunay tulo ka kamatuoran imo makita ani. 3 truths in Genesis 12, 1-3. First, God calls before Abraham moves. Wa pa'y gibuhat si Abraham. Unbeliever pa si Abraham, igsuon. Gitawag na siya sa Ginoo. Unsay but pasabot. Di ka kinahanglan nga perfect. Di ka kinahanglan igsuon nga balaan. Di ka kinahanglan nga ikaw righteous gyud. Usa ka mo qualify sa covenant. Ang pinaka-importante diri, kahibaw ka nga gitawag ka sa Ginoo. Dili ni mahitungod, igsoon tungod kay perfect na ka, buutan na ka, maayo na ka nga tao, tarong na ka nga tao, maunang gibless ka sa Ginoo. Dili ni mahitungod, igsoon sa imong action, but mahitungod kini sa calling ni Lord sa imuha. Kung imo bagyong gi-embrace ang tawag ni Lord, isip covenant person. Number 2, God speaks promise before Abraham proves anything. Wa pa siya nakita ni Abraham, igsuon, nga angayan siyang panalanginan, pero giingnan na siya, I will bless you, I will make you great, I will make nation because of you, and I will give you blessing. Kining tanan nga promise mga igsuon ngadto sa Ginoo ni Abraham. Iyan ning gi-promise dili sa kondisyon nga si Abraham takos og angayan. Ani nga time si Abraham igsuon naa pa sa sala. Naa pa sa kahugawan pero gitawag siya sa Ginoo. God promises shape Abraham's future destiny. Sukad sa Genesis chapter 12, nag-usab ang journey ni Abraham. Og nakaingon ko, Lord, kung mauni imong gibuhat sa first pioneering nga nag-covenant dito sa Butuan, Lord, I pray nga mahitabo ni sa entire LRCnians. Tanang bag-o nga moabot sa church sa LRC, mahimong covenant person sa Ginoo, o ang ilang destiny is-shape sa Ginoo. Kay ingon ang Ginoo, For I know the plans I have for you, declares the Lord.
plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Na ay future diha sa Ginoo, mga kaigsuonan. Amen? Sa itong covenant, sa foundation sa covenant, God's covenant is mahitungod sa iyahang promise. Siya maoy naghatag og saad. Siya'y nag-initiate. Ayaw kahadlok sa covenant. Kay si Lord maoy nagsaad. Bisag di pa tatakos, di pa taangayan, pero gitawag ta sa Ginoo. Og sugod karon, pormahon ni Lord ang atong future. Number 2, covenant is rooted in God's favor, not works. Ganahan kay ko aning nga word. Ganahan kayo ko sa promise sa Ginoo. Ganahan kayo ko aning nga covenant. Because this covenant is not rooted, digsuon, sa atong paningkamot. Dili ni rooted sa atong talent, sa atong ka-bright. Rooted kini igsuon sa pabor sa Ginoo nga gusto na niyang ipasinati sa iyang katawhan. Abram is not chosen because he is perfect, powerful, or proven. He is chosen because God is gracious. Gipili si Abraham, dili tungod kay buutan, perfect na siya. Wala nakabase kung kinsa si Abraham, kundi maluluhion lang yun ang Diyos. O ang iyang kinaiya, gusto niya mapulfill ngadto ni Abraham. O dili lang para sa selfish nga ambisyon ni Abraham, kundi para sa tibuok kalibutan, sa tanang descendants nga musunod sa covenant igsuon. O mao ni ang kobenante sa pabor. Ingay mo tupad, pabor ni sa Ginoo. Amen? Mga way computer ni sila sa una. Walay mga budget, way mga kwarta. Di ko kalimot. Malipay na sila mo ari ko dress church kay magdala kong pagkaon sa ilaha. Gitagaan ta sa Ginoo og modelo. Nga bisag wa ka ani nga amount. Bisag wa ka ani nga puhunan, bisag wa ka ani nga talent, ang grasya o ang pabor sa Ginoo. Sukat nga magkubinanti ka, kuyugan ka sa Ginoo, o i-bless ka sa Ginoo, kaalam, hangtod i-prosper ka ni Lord. The covenant rests on God's faithfulness, not on Abram's performance. Ang kubinanti, igsuon, dili ni mahitungod sa imong binuhatan o unsa ka kamaayong laki, but igsuon, kini nga covenant, this is all about God's faithfulness sa iyahang mga saad nga iyang tumanon sa imong kinabuhi. I pray and declare karon ang tanan nga naminaw sa pulong sa Ginoo mahimong rooted sa pabor ni Lord. In Jesus' name. Leviticus 26 verse 9, I will look on you with favor and make you fruitful and increase your numbers, and I will keep my covenant with you. Kaning nga word is spoken ngadto ni Moses. But karon, sukad nga ako ning nabasa, ako ning gi-receive, Lord, para ako ning nga pulong, maglantaw ka sa kuha, dili ko nimo dumtan, dili ko nimo isalikway, ang imong lantaw sa kuha, imo kong paboran, imo kong kaluyan, mahitabo ni sa akong kinabuhi, that you will make me fruitful and increase in numbers. Og saad sa Ginoo, ako ning ikip na covenant sa imo. Kinsa imo tuo nga karon nga year is a year of accelerated favor. Ang Ginoo maga-prosper sa imuhang kinabuhi ug sa imuhang pamilya. Ephesians 2 verse 8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Dili kini atong pakigbisog ug paningkamot. Grasya ni sa Ginoo ug nahimo ni siyang gasa ni Lord.
Kasi ganahan na ni nga covenant nga nahimo ni siyang pabor alang kanato. Amen? Hallelujah. Kinsay nalipay diri nga giluwas ta sa Ginoo pinagi siyang grasya tungod kay nituo taniya. Amen? Praise the Lord. Pakpaki kusog si Lord ana mga kaigsunan. So duha na ka foundation akong gihisgutan mga kaigsunan. First, God's covenant is about God's promise. Number 2, God's covenant is about God's favor. Wa kay gihimo ana, musaad si Lord, mupabor si Lord. Wala pa kay gihimo ana. Na anay mahitabo sa imuhang life. Number 3, covenant carries generational blessing. Inay mong tupad, generational blessing. Ang imong panalangin, di mahurot igsuon sa isa lang kasimana. Ang imong panalangin, di mahurot og isa lang kabuwan. Di mahurot og isa ra ka tuig imong panalangin. Ang imong panalangin hangtod pa sa imong apo og apo sa imong tuhod igsuon. Hangtod pa sa kaliwatan igsuon kung di pa mo balik ang Ginoo, i-bless pagyud kag maayo si Ginoo. Di mahurot ang blessing ni Lord kay ang tawag ana generational blessing. Kinsay gustong mo dawat og generational blessing? Dunay duha ka butang isuon aning kalibutana, generational curse and generational blessing. Ang generational curse mao tong curse sa sala. Kay ang tao nibuwag sa covenant sa Ginoo nahimong sad-an og ang tunglo sa sala mo'y naghatag og kapobrehon, naghatag sakit, naghatag og dimalas, kagubot, kaguliyang sa kinabuhi, mao na nga life igsuon nga ilawom sa generational curse. But thanks be to God, ang katawhan sa Ginoo wala ta mailawom sa generational curse. Dunay generational blessing nga nagdagayday kanato gikan sa ginikanan ngadto sa anak, ngadto sa apo igsuon og sa next pang nga generation. Pakpaki si Lord ana. Yes, Lord, we claim this generational blessing, O God. God's covenant with Abraham doesn't stop with him. It extends to nations, families, and future generation. Tanaw mo gudig suon. From Abraham, sa atua karon lahi na. Gibless sa Ginoo ang mga kanasuran. Gibless ni Lord ang tanang katawhan sa Ginoo nga nituo sa promise ni Lord ngadto ni Abraham. Nganuman, Deuteronomy 7 verse 9. Atong basahon og kusog mga kaigsunan. Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Kinsay mga lovers sa Ginoo dire? Hallelujah. I pray and declare nga ang covenante sa Ginoo igsuon dili lang para sa imuha hangtod sa next generation. Niingon ang Ginoo, know therefore that the Lord your God is God. Ang Dios nga atong gialagaran igsuon, Dios. Pag moingon kag Dios, dili na basta creator of all things, creator of the universe. O ang pulong si Ginoo nag-declare, He is a faithful God. Matinumanon siya nga Dios. Mutuman siya sa iyang saad alang kanato. Excited ba mo mga igsoon? Amen. Salamat sa Ginoo. In Genesis 15 verse 5, basa ang tanan. Then He brought him outside and said, look now toward heaven and count the stars if you are able to number them. And he said to him, so shall your descendants be. Si Abraham igsoon murag dili katuo. 99 iyang edad. Giingnan siya, ang imong kaliwatan mahisama kadaghan sa mga stars. Ipahana, kung imo nang maihap, ingon ana kadaghan ang imong kaliwatan. Lisod kay tuuhan igsoon, 99 na edad ni Abraham. 90 anyos ng iyang asawa. Unya, makaliwat pa siya igsuon. Hallelujah. Kaway-kaway diha sa mga senior. Pila edad nimo kung na-senior na ka? Pangutan na daw ang mga senior, kaya pa ba? Ha?
Kaya pa ba sa mga 60, 70 anyos? Kaya pa ba sa mga 80 anyos? Ha? Kaya? Kaya tinutukay na lang. Ang uban na tinutukay na mi pastor. No, nag-groupings mi dito. Ang akong gipanglekturan dito 70 anyos, 60 kapin ala, mga 70 kapin ang edad. Akong gipangutana, unsa man, kumusta man mo sa imong asawa? Okay pa ba? Fight pa ba? Ingon sa sila, ana pastor, tinutukay na lang pastor. Hallelujah. Oh, mga batanon, wa mo'y appeal sa tinutukay ha. Hallelujah. Tinutukay na lang ko no. Mga isuon, dili na gyud ni kaya ni Abraham. Niingon si Abraham, kasabot si Lord ba? Iyang gikuyugan. Kuyugan ni Lord. Niingon siya, Abraham, arita sa gawas. Kinilo ba yung kuwana, murag adlawan ra ba ni? Ipatanaw ang langit. Nabilib, stars o adlawan. Tanawa, ang stars. Ipa, kung maihap ni mo, ingon ana kadaghan. Ako mong hagiton, ta sa tagsa diri. Karong gabi manggawas ta. Magsugod na tag-ihap sa mga stars. Amen. Katong mga na-discourage na sa negosyo, katong wa na'y klarong trabaho, katong guba kaayo ang pamilya o financial status, igsuon kung unsa may nahitabo si mong kinabuhi, mubalik taghangad sa saad sa Ginoo, atong iphon pag-usab ang mga saad sa Ginoo. Amen. Sa atong panahon, ang langit dili na lang ibabaw. Ang langit nato mao na ang Biblia. Every time mubasa ka sa Biblia o mubasa ka sa mga saad sa Ginoo, you are counting the stars, the promises of God para sa imuhang kinabuhi. Amen? Kisay mo to diri nga mahitabo gyud ang imong giampo. Gamay ra gi kaayo Lord, sagdi na lang Lord. Ang tanang mukusog og amen Lord, tagaan ginimo og dako nga ganti niining tuiga base sa imong kasabutan. Hallelujah. Hallelujah. Kinahanglan gid ingon nananao no para mo syagit og amen. The fulfillment of generational blessing. Kasi ganahan ma-fulfill ang generational blessing. Kanang matakdan ka ba, mutabok sa imuha ba? No? May buong kay igsuon, uy, ngani naman to, pero kanong gipalabuhan pa man ni Lord. Gamay naman to akong gipangayo, Lord, pero imo mang gipanindotag maayo. Amen. Ang imong gihatag nga picture sige Lord mo niya akong minyuan, ngani gignaong Lord. Pero karon mas gwapo pa. Mas gwapa pa sa picture nga imuhang gipakita ni Lord. Hallelujah. Ang saad sa Ginoo mahitabo gayud. Amen. Basa daw tabi, the promises were spoken to Abraham and to his seed. Scripture does not say and to seeds. Ano say gisulti sa scripture? Seed. Meaning, many people. But unto your seed. O saan na pasabot? To your seed. Ang seed diha igsuon, mao ni ang person nga si Jesus Christ. One person who is Christ. So, ang Ginoo di ay nagsaad ngang Abraham og ngadto sa iyahang seed, sa iyahang binhi. Ang binhi day ni Abraham igsuon way lain ang fulfillment mao si Kristo. Now, unsay nahitabo? Si Kristo man ang fulfillment. Kay mao man ang seed ni Abraham. Maapil ba ko sa blessing? Ang tubag sa pulong sa Ginoo in Galatians 3:29, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Ang atong gihisgutan ganina, Abraham lang nga blessing. Ang uban nino di kailangan mo amen kay kang Abraham na pastor, wa man koy apil na pastor, taga Cordoba ra man ko pastor. taga Babag ra man ko pastor, wa man koy apil na. Ang saad, dili lang para ni Abraham. Ang saad, ngadto sa seed. Kinsa ang seed? Si Jesus. Pero ang Bible nag-ingon, if we belong to Christ, then you are Abraham's seed. And heirs according to the promise.
Meaning kanang tanang gisaad sa Ginoo ni Abraham, imo nang madawat. Kay nga no man, i-claim na, Lord, ni dawat baya gyud ko ni Kristo, Lord. Ako bayang gituuhan ang sacrifice ni Jesus dito sa cross. I received Jesus Christ as Lord and Savior. Therefore, I am Abraham seed. Og ang sulti diha, manununod ka. Ikaw mo'y makasunod sa tanang saad sa panalangin nga para ni Abraham, mutabok nga nimo og ngadto sa imong anak, ngadto sa imong apo, og sa uban pa nga kaliwatan nga nagsunod sa imuha. Amen? Pakpaki si Lord, anak, kanindot anang a word. Take note, ani. Akong ideklara, wala na'y mapobre nga LRCnians dire. Nalipat ka ato. Balik ta. Akong ideklara, ang tanang na bilong diha kang Kristo, nga gitawag og Life Regeneration Church, dili na mapobre tungod kay ang Bible nag-ingon, kita mga liso usab, binhi usab kaliwat ta ni Abraham, ug manununod kita sa saad sa Ginoo. Rabadaya syakanda rababa. Rabadaya shika rabadaya shanda rababa. In the Spirit, I claim this portion. I claim this word. Kini nga church, dili na muagig linya sa tunglo. Mga bugto ang tanang tunglo. Generational curse aning at church. In the mighty name of Jesus Christ. Mao nang ingon anak ka-importante nga gamiton nato ngalan ni Jesus. Ingon anak ka-importante nga dawaton nato si Jesus as Lord and Savior sa atoa. Kay kung naa nato si Kristo igsuon, konektado kita sa mga saad ni Lord. Kinsay nakaila sa nasod nga Israel? Naabay Israelita igsuon nga pobre. Naabay Israelita, gamay naman ang nasura, no? Pati ng gamaya. Naabay mga Israelita igsuon nga mga bugo igsuon? Wala. Lahi sila utok, lahi sila og productivity. Sila'y unang nag-imbento og computers. Grabe sila kung mayong ka-bright igsuon naa nila. Ang mga intelihente nga tao gikan sa Israel. Mga Jewish people ni sila. Ngano man, kana siya ha? Kuha na kining tawhanon na siya. Sila gyud ang tinuod nga liwat, kaliwatan. Nga matrace nimo liwat gyud di sila ni Jesus Christ. Sa linyada ni Abraham ngadto ni David ngadto ni Jesus Christ, mao gining Israelita karon. Pero isuon sultihan ko ikaw. Naka-avail ta ani. Naka-access ta ani nga blessing. Bisag Gentile ta. Bisag kaliwat pa ta igsoon siguro ni Ismael. Duha ka anak ni Abraham. Si Isaac o si Ismael. Si Ismael igsoon gipaangkan ang mama. Mao na nahimugso si Ismael. Og nganong gubot karon ang Middle East kanang Iran, Iraq ug uban pa diha igsuon, mauna sila ang kaliwat ni Ismael. Ang tanang kaliwat ni Isaac, mga kaigsuonan, maunang mga Hudiyo kanang Israelita. Siguro kita liwat ta isuon ni Ismael. But kung imong tan-awon ang Biblia, ang tanang kaliwatan na himo nang na-redeem kung sila mudawat ni Jesus Christ as Lord and Savior. Amen. Now, dunay nindot nga pangutana. O kinahanglan tubagon nimo ni siya igsoon dili lang sa imong baba, tubagan ni siya sa kinasulurang bahin. Do you want, like Abraham, to become part of God's covenant? Salamat Lord sa 20 ka tawo Ginoo nga imuhang
gipili Ginoo ani nga covenant. Akong usbon paghatag og tiyan sa tanan. Do you want like Abraham to become part of God's covenant? Amen. Unsay nature sa tao nga mahimong covenant sa Ginoo? James chapter 2 verse 23. Basa tag kusog. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. And he was called God's friend. Katutanan akong giwali ganina. Nag-require lang sa imuhang pagtuo. Kung mahimo kang matinuohon sa kasabutan sa Ginoo. Just like Abraham. Abraham believed God. Nituo siya sa Dios. Ug ang Bible nag-ingon, nahimo siyang matarong tungod sa iyang pagtuo. Ang mo-qualify nato sa covenant mao nga atong faith sa akong gi-share kaganina. Kung naa kay pagtuo ani, then i-acknowledge ka sa Ginoo nga mahimong righteous sa iyang atubangan. Ug ang pinakanindot mao ni, pareha ni Abraham mahimutang suod sa Ginoo. God's friend.